Nagsagawa ng malakihang live fire exercise ang Philippine Army sa Capas Tarlac. Sumentro ito sa pagdedepensa sa ating mga teritoryo laban sa mga banta mula sa ibang bansa. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Sunod-sunod na pag-atake mula sa mga nakahilerang Autonomous Truck Mounted Howitzer System o ATMOS. Aakalain mong nasa tunay na labanan. Bahagi ito ng Combined Arms Training ng Philippine Army na tinawag nilang Katihan Exercise. Ginanap yan sa Capas Tarlac kung saan halos 5,000 sundalo ang dumalo. Ang senaryo, kailangang depensahan ang militar ng lugar na kunwaring tinatangkang sakupin ng mga dayuhan. Sinusubukan ngayon ng Philippine Army yung ilan sa kanilang mga bagong ATMOS howitzer units para itong mga kanyon na nakalagay sa truck at kayang tamaan yung target kahit pa nasa mahigit 40 kilometro yung layo nito. Ito ang kauna-unahan at pinakamalaking military drill ng Philippine Army. Isinabay ito sa pagpapatupad ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept ng Armed Forces of the Philippines. Sa ilalim nito, mas itutukan na ng militar ang external defense o ang pagdepensa ng teritoryo laban sa mga banta mula sa labas ng bansa. Not necessarily show of force. Kailangan na nating paghandaan ang ating abilidad as a country, as a nation, as an armed forces, as the Philippine Army, doon sa mas importante at mas mahalagang capability, which is to fight wars, to fight battles, doon sa tinatawag nating territorial defense mode. Pero sa gitna ng live fire exercise, may mga pagkakataong nag-jam o hindi pumutok ang ilang ATMOS howitzer units. Naayos naman yan kalaunan, pero dapat lang daw na mas maging bihasa pa ang mga sundalo sa paggamit ng makabagong armas. Yung pag-acquire ng target, yung mga tinatawag nating mga high value targets. Say for example, mga tangke, mga communications nodes ng mga mananakop, para at the first instance, ma-neutralize agad, ma-incapacitate agad itong mga vital capabilities ng mga mananakop na ito. Pinagtuunan din ng pansin ang pagsasanay sa kakayahan ng Army na mag-deploy ng malakihang pwersa. Higit 5 dekada rin kasing natenga sa mga bundok ang mga sundalo para labanan ng mga rebeldeng komunista at teroristang grupo. Nilinaw naman ng Philippine Army na hindi nakatuon sa kahit na anong bansa o sitwasyon sa rehiyon ang ginagawang military drill. Layon lang daw nitong mapalakas ang kanilang hanay at mas maprotektahan ang ating mga teritoryo. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.